Sino po si Romel? Si Romel ay si Romel Marbil. Nakita niyo ba yung ano, yung bilyonaryo kasi meron siya ng ano, meron na siyang YouTube channel. Para siyang kasi 'di ba na-dissolve yung CNN Philippines. Pagkatapos sila Pinky Web, so wala na sila sa CNN, parang nag-create sila ng, another ano 'no, parang, news organization, Billionario News Channel. So, ang mga nandun si Pinky Web, si Corina Sanchez, ganyan. Yung mga veteranong mga anchors, ayan. So, nag-i-interview sila ng mga TV personalities, ganyan. And naimbitahan dun si Romel Marbil. Pagkatapos, edi tinanong-tanong siya ni Pinky Web, ganyan, inano-ano siya, gano'n. Nakakaloka yung mga ano niya, nakakaloka yung mga sagot niya. I think something is really wrong with ano 'no, Romel Marbil. Kaya nung binanatan niya ni Inday ano talaga, 'no, yung may sayad, eh. May sayad daw si ano, si Romel, eh. 'Di ba tawag nga diyan ni Inday Romel lang? Um, Unang-una meron siyang mali na comparison ng data. Meron siyang mali dun sa comparison ng data. Sabi niya, in fact napababa namin ang crime rate, ano 'no, yung 2022 daw, yung crime rate daw between, 2022 to 2024 ay malaki raw ang binaba kumpara sa 2016 to 2018. So kinompare niya yung first 2 years ni BBM at saka yung first 2 years ni PRRD, gano'n. Tama ba yun? Tama ba yung gano'ng comparison? Unang-una, Marbil, okey makinig ka ha, makinig ka Marbil. Ang tao pong nakapag-aral, and especially kapagka siyempre kapag nakapag-college ka, nakapag-aral ka ng statistics, eh. Hindi po ganyan mag-compare ng data, okay? You have quantitative analysis and qualitative analysis, okay? You just don't look at the numbers, okay? Kasi naman ikaw, di ko alam kung Diyos ko po, I'm pretty sure alam mo 'to Marbil pero nagtatanga-tangahan ka lang, eh. Hindi mo po puwedeng ikumpara yung data ng apples to apples ng 2016 to 2018 at saka 2020 to 2024. Kasi magkaiba kayo ng period in a sense na iba yung situation nun, eh. Prior to PRRD wala namang war on drugs, 'di ba? Wala namang war on drugs. Okay, nung panahon ni PRRD, because of the policies that he implemented, bumagsak ang crime rate from 2016 to 2022 by around 73% if I remember it correctly. Okay? It is actually one of the major driver kung bakit ang Human Development Index natin as studied by United Nations Human Development Research ineme ng UN went up because of the increase in peace and order. Okay? Now, because of that policies of PRRD, there were direct benefit na na-reap ng bansa because there were capacity building on the part of the police, naghigpit talaga, suportado ng gobyerno yung law enforcement and things like that. Yung mga reporting and maraming mga fundamental policies na ginawa si PRRD in order to really strengthen the implementation. Itinaas ang sweldo ng mga police, things like that. Okay? So, ibig sabihin, yung numbers ni PRRD from 2016 to 2022, yun yung reflection nung number based on the policy set by PRRD. Okay. Ngayon, ikaw, ang kinukumpara mo, 2022 to 2024 at sasabihin mo na malaki ang binaba. Kasi parang ang sinasabi niya, malaki raw ang binaba, 62% daw ang ibinaba. From nung kumpara daw sa 2026 na number. So ang ginawa niyang baseline 2016 na number yung ginawa niyang baseline. Gano'n, mali po 'yun. Mali po 'yun, hindi gano'n. Hindi gano'n. In fact, pinakita na namin 'to dati, yung, DILG report. Yung DILG report, actually pagdating sa yung, ah, teka ha, DILG DILG annual report, okey. Okay, kumpara natin 'tong DILG year-end report ng 2023 at saka 2017. Ayan, para apples to apples 'no. Ito yung 2017. Okay, this is
2017, okay. October 2016 to January to October 2017. So yung number dito, total crime volume, okay. Ito yung first year pa lang to ni PRRD ha. First year pa lang to ni PRRD. Okay. Yung crime volume napababa by 43,000. Okay? Yung crime efficiency napataas by 5.16. Okay? Yung crime resolution napataas by 4.54. Okay? Puntahan natin yung 2023. Okay. Yung 2023 mo, yun yung comparison ng 2022 to 2023 period. Okay. First year lang 'to yung kinukumpara natin ha, first year lang 'to kinukumpara natin, ayan, okay. Eto, yung total crime incident mo, actually tumaas siya, ay hindi bumaba siya, sorry, bumaba siya by 4.14%, okay. So yung volume ng crime, 357 naging 356. So bumaba ng parang around, let's say sabihin na natin 1,000 plus, ayan. Bumaba ng 1,000 from November 2022 to November 2023. 2023 year end 'to ha, okay. Crime efficiency rate, 98 ka, efficient ka na. Noong 2022, you are already at 98%. Noong 2023, 97% ka na lang. Yung crime efficiency mo bumaba. Okay? Crime solution efficiency, 87% ka noong 2022. Tumaas ka ng at least ng 1.38%, okay? Ayan, pero yung clearance efficiency, bumaba ka ng 0.30. Sabihin na natin na okay, let's be kind to General Marbil, okay? Sa first year ng BBM administration, walang significant change. Pagdating sa pag-resolve ng crime, ang baseline mo, remember 2022, yun ang gagamitin mo. Okay. Ngayon, yung number dito, kasi ang nakalagay dito, 357 yung total crime incident. Remember yung data kanina, si PRRD, nag-start siya at almost 500,000 na crime volume. Diba? Yun yung pinag-startan niya. For 1 year, ganun karami yung crime volume, 500,000. Pagkatapos, first year pa lang niya, halos 45,000 na yung nabawas niya doon sa crime volume na yun. Ngayon, pagdating si BBM, first year niya, ang nabawas lang niya doon sa crime volume, 1,000 lang. Diba? Ano 'tong sinasabi ni Miss Joey, sana mapansin din itong issue na 'to, yung araw-araw na water interruption simula pa last year. Ang reason daw is El Nino, pero 'pag tag-ulan, oo nga, grabe, bibigyan ko ng pansin 'yan. Lalo na yung prime water dito sa amin sa San Jose del Monte, Bulacan. At apparently, marami palang mga prime water na matagal ng issue 'to, actually dating-dati pa 'to, eh. Panahon pa ni PRRD, sa totoo lang. Kaso malaki kasi yung role ng local government diyan, eh. Ayun. Pero sige, soon pag-usapan natin 'yan. Ayan. Sabi ni George, yung paggawa ng ganyang analysis, dalawa lang naiisip ko. Either bumagsak talaga ang crime rate or walang ginagawang maayos na trabaho ang mga kapulisan ngayon. Pero George, ang ginagawa kasi nila, mali yung interpretation nila sa data. In order to make them look good, etong mga data nila na nandito kasi dapat ikaw, kung BBM administration, ang basis mo, 2022 numbers. 'Di ba? Ang ginagawa nila, bumabalik sila doon sa 2016. Siyempre, lahat ng improvement, kung 2016 yung baseline mo, tapos gagamitin mo ngayon, you are riding on the accomplishment of PRRD. 'Di ba? Nagra-ride ka dun sa efficiency ng programs ni PRRD, ng mga nagawa ni PRRD. Kasi bulk nung mga pag-achieve ng mga efficiency rate, ng mga yung pag-reduce ng volume, ganyan, and things like that. Those were already achieved nung panahon ni PRRD, eh. Siyempre ngayon dapat ang baseline mo, hindi yung baseline ni PRRD, kasi yung baseline ni PRRD, yun yung problema niya. Ikaw, nung pumasok ka, eto na yung problema mo, which is yung 2022 number na dapat. 'Di ba? Tapos itong si Marbil, kung ano-ano pinagsasabi dun sa bilyonaryo, tangina. Sobra siyang nakakahiya. Sobra siyang nakakahiya. I mean, parang,
si General Marbil parang di nakapag-aral 'to, anong feeling niya lahat kasing tanga niya. I mean, do you feel safe when your chief of police is that stupid? I'm so sorry, Ayun, sabi ni Linda Harnarin, bobang DBS bakit ano yung DBS? Linda akyat ka, bilis. Total ang tapang-tapang mo, akyat ka. Dalhin mo dito ang tapang, pagkakataon mo na, bilis, para sabihan ako ng harap-harapan na, ligo ka muna. Pero nakaligo na ako. Para hindi mo na ulitin yan, i-address ko na, nakaligo na po ako. Akyat ka para masaya, Linda. Bilis, huwag masyadong matapang sa comment section kung hindi kayang panindigan, ha? Okay ba, Linda? I don't think the crime rate went down by 1,000, it went higher. Sabi dito, anak ng cooking ina mo, Linda. Cherry picking ang tawag sa analysis ni Marbil. Totoo. Ayun, totoo. Nakakaloka. Parang tanga si Marbil sa sinasabi niya. Actually, sa totoo lang, putang, hindi ko gets kung bakit itong mga ano, no, itong mga public figures na to, okay lang sa kanila. DBS, Duterte Bastos supporter yan, pakulo ni Coach Jared. Wow, talaga? Ay, Coach Janet. Talaga ba? Nakarampas siyang mga desente. Ayan. Sino kaaway mo? Wala akong kaaway. Wala akong kaaway, Angel Giray. Ano lang ang tawag dito, kino-call out lang natin yung mga kupal. Ayun. Ayun. Ma'am Joey Cheese echoed the same sentiment sa press con, sobrang bobo talaga. Oo nga eh, totoo. Well, let's go to later on, let's go dun sa statement rin ni Benny Abante. Yung anong pinagkaiba ng, balikan lang rin natin yan. Pero i-ano muna natin to si Marbil. I-ano muna natin to si Marbil. Kasi nakakaloka yung mga ano niya. Nakakaloka yung mga, ah, meron pa siya mga sinasabi dun sa press con sa bilyonaryo na meron pa siya sinasabi dun sa press con ng bilyonaryo na ano ang tawag dyan, actually dito sa Pilipinas, hindi tayo may pinakamalaking problema tungkol sa pogo, ganyan, ganyan. Meron pang iba, pag-meeting ako sa ibang bansa, sa mga Southeast Asian country, meron isang country, talagang ang laki-laki, hindi ko nababanggitin. Yung parang, pa-mysterious ang puta. Ba't tayo mong banggitin? Di ba, ba't tayo mong banggitin kung sino yung Southeast Asian country na merong pinakamalaking problema sa pogo? Ano problema mo? Ang tinatago mo. Di ba? Tanga ka? Bakit sisikat sa amin? Di ba? I mean, would that serve as a public warning to Filipino people if you're going to reveal kung sino yung country merong pinaka-problema sa mga online, yung kagaya nung sinasabi ng problema sa Pogo dito sa Pilipinas. Sinasabi nila yung mga Pogo-like complex sa ibang bansa. Meron lang Southeast Asian country na talagang grabe yung problema. Pero hindi na lang daw niya babanggitin kung ano yung bansang yon. Ganon. Ang dating sa akin ni Marbil, alam mo yung nagpapa-mysterious siya. Nagpapa-mysterious siya na parang feeling ano ba, feeling, hindi kasi sobrang ano nito, sobrang confidential nitong ginagawa kong trabaho, eh. Those are the things that people who are not doing anything would say. Para kunwari, feeling nung mga trabaho niya, nagtatrabaho siya. Ramdam na ramdam namin yan, General Marbil, kasi naranasan namin yan, eh. Sa mga corporate setup. Yung ang daming etos-etos, ang daming kenet-kenet na sinasabi na, "Ay hindi ganito nga yan, kaso nga lang di ko puwedeng sabihin yung detalye." Gano'n. So gusto mong isipin ng mga katrabaho mo na nagtatrabaho ka, pero sa totoong buhay di ka naman talaga nagtatrabaho. 'Di ba? Ayun, ganyan din statement ni Cheese at Dan Fernandez, may script sila. Ayun, Marbil is just following the same script like kay Cheese, kaya tanga-tangahan lang or tinitwist ang truth. And I think yung pinaka-stupid na statement din ni Marbil yung nagsalita siya about drugs sa perspective daw ng economy. Diyos ko po. Diyos ko. Anong hay ba tong mga 'to, tangina. Hay ba tong mga 'to? Nakakaloka. Teka lang, pakita. Ito. Remember, ang drugs kasi based sa economy natin. Ayan na. Ang drug kasi based to sa economy natin, sabi niya. Putang ina, nagpapaka-ekonomista si bakla. Economic perspective daw ng drugs. Ayan, okay.
Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang rin maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs ng mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. Remember, ang is actually no, parang very, very dismissive dun sa ano. Is very dismissive dun sa effect ng drugs. So ngayon, kung kunwari, nagda-drugs yung tao in order to justified ba yun? Because nagko-contribute ka naman sa economy kasi nagka-clock in ka ng mas maraming hours of work eh. Why is he even justifying drug use? At ito sa workplace ha? Alam ko yung tinutukoy ni Marbil eh, yan yung mga driver, mga bus driver, ganyan. And do you think na yung bus driver na nag-a-addict in order to stay awake habang nagtatrabaho, do you think they are safe on our roads? We are safe on our roads kapag ka merong naka-shabs na bus driver na nasa kalsada. Walang economic perspective, Marbil, tangina. Walang ganun. Walang economic perspective. Hindi yun justified. How is that a justification to use and buy drugs? I know, right? Di ba? Parang he's speaking in such a way na parang, ay, sa economics. Walang economic perspective yan! Oh, lol. Nakakaloka siya. At tingnan mo post ni Attorney Torion. Sabi ni Elsie Xiao, in Marbil's demented schema, drug use correlates with enhanced productivity. Baliw nga eh, di ba? Elsie, yun yung parang nakakatulala dito sa mga to. They are trying to downplay na ang drugs hindi naman yan ganun kasama. Ganun yung gustong parating nitong mga tarantadong to eh. Ganun yung gusto nilang parating. And that is also the same tono of Benny Abante. They are trying to dismiss the bad effects of drugs. Di ba yung sabi ni Benny Abante na yung wala namang pinagkaiba yung isang tao na nagbebenta ng drugs para may ipangkain sa pamilya versus yung mga pulis na pumapatay para magkapera. Di ba meron ganun si Benny Abante? They are really, it's really scary, ah. Are you protecting drug lords? Who are benefiting from not emphasizing yung sama ng droga sa lipunan? Sino nagbe-benefit dyan? Mga pusher, drug lords. Tangina, okay lang naman pala eh. Hindi naman pala ganun kasama eh. Sige, pag nag-drugs yan, tapos bus driver yan, okay lang yun. Nagko-contribute naman yan sa economy kasi nagka-clock in yan ng mas maraming oras sa trabaho eh. These idiots are trying to justify drug use. Ayun. Mamaya papakita ko yung video ni Benny Abante. Grabe, sobrang ang lakas ng tama nito ni Marbil, grabe. Remember Marbil Marbil took the security of Inday Sara under the premise na kaya ko yan kinuha kasi kailangan ko ng maraming tao sa NCR. 'Di ba? Anong petsa na Marbil? 'Di ba hinihingi sa'yo ni Inday, kunin mo yung mga security niya, pero dapat meron niyang effect sa pagpapababa ng krimen sa Metro Manila, sa NCR. Kasi doon mo i-reassign eh, 'di ba sabi mo? When PRRD visited the Senate, nag-issue agad si Executive Secretary Lucas Bersamin, tsaka si BBM also, nagsalita rin na hindi totoo na tumaas ang krimen sa panahon ni BBM. In fact, mas bumaba nga daw at mas safe ang mga mamamayan. Ayun.
Ganito po kasi yan, hindi niyo po mafi-fake ang safety and security ng mga tao. Even if you have a data, sabihin na natin na meron kayong data na bumababa ang krimen. Kailangan i-a-affirm yan ng confidence ng tao. Bakit ngayon, ang baba ng confidence ng tao pagdating sa security and safety, public order? Kasi po, palala ng palala ang krimen. Okay? Merong hindi nagsasabi ng totoo dito. Either yung data nyo na bumababa ang crime rate, 'di ba? Or yung mga tao na sasabihin namin na hindi feeling namin hindi kami safe. Eh, kaso ba't naman kami ang magsisinungaling, 'di ba? Ba't naman sambayan ng Pilipino ang magsisinungaling? May nagsisinungaling dito at sure ako hindi yung masang Pilipino yun. Bakit namin sasakripisyo yung safety namin just to hit your ego, 'di ba? Ayun. Parang si Atras Abante din gina-justify na means of living daw, utak-lutang. True, true, ayun. Sabi ni Batang Park, hindi justified po yan kung gagamit while at work. They're putting safety at risk. Very hazardous, dangerous, walang economic perspective, very shitty idea, sabi ni Batang Park. Correct! Walang economic walang economic perspective yan, Marbil. Diyos ko, pinagsasabi nito. Nakakairita pa si Marbil kasi yung ano niya, yung pagsasalita niya. Alam mo yung ano, yung bait-baitan, yung parang pa-soft spoken kunwari, yung mga ganyan. Pero panay ka-bullshitan yung mga sinasabi. Ayun. Eh, ano ka, ipakita ko yung parts ng interview niya. Pakita ko yung parts ng interview niya dito sa ano. Sa Israel, so dapat mas mataas. Kaya mas maganda yung ano namin, ginagawa namin, intervention. Lahat yan, you know, ang sasabi ko nga, when we talk about drugs, hindi yung mas marami kang kanon, mas ganon. Hindi, ano yung formula natin. Kasi ngayon, maganda yung drug natin, but will it be sustain it? Kagaya yung time ni Duterte, yung former president natin, sabi na tukang, double barrel. Double barrel. Will it work right now? Baka hindi. Why not? No, it's a different case kasi remember, ang ginagawa namin dito, dalawa kasi ang office na nag-ano sa drugs ng illegal drugs. So, PDEA, yun nasa itaas. They're the ones supposed to be mga supplies, yung mga dito kami from abroad, no? Dito kami sa mga middle, yung mga nandito sa ibaba. Ang hinahabol namin, of course, we learn our lessons so well. Bakit umiikot ang drugs? Bakit? Asan ba yung sources niyan? Kaya nga, kung nakikita mo, mas marami kaming nahuhuli. Because pinag-aaralan namin yung mga sources. We believe, Meron pa, sorry sir, meron pa hubang sources na galing sa police? hindi sa police, no. Yung mga umiikot, paano nila travel, asan nila. Kasi ang sinasabi lang, ang maraming drugs dito kasi yung ano natin, Supply shoreline chain. natin, malaki. So we have to cut the shoreline, yung mga supply chain natin. Shoreline, ibigay natin patulong kami sa Coast Guard. Palakasin namin yung maritime group. Of course, yung mga Navy pa. Ano, yan kasi yung sinisigaw ng mga sinisigaw ng mga galit sa PRRD style noon. Na parang, hindi, mag-focus kayo sa mag-focus kayo sa supply, ineme, ganyan. Kung walang supply, walang drugs, ganyan. So, dapat raw, mag-run after dun sa mga malalaki. Ganon. So, they are trying to dictate what the police should do in order to fight drugs. Okay? And what is wrong about that? What is wrong about that? Bakit mo gagawing predictable yung operations mo? 'Di ba? Hindi ba dapat, while you have general policies, hindi ba dapat na meron ka ring meron ka ring, anong tawag dito, meron ka ding, you have to deal with illegal drugs as they come. Kasi ang nangyayari dito, hindi, kayo, meron kayong mga show diyan na kunwari marami kayong mga nabaybas, marami kayong mga nakuhang mga drugs na malalaki, ganyan. Tapos hindi kayo nanghuhuli ng mga darapalang yung mga nagpu-push sa kalsada and what not. So, ibig sabihin, yung mga nakakakuha ng supply, tuloy lang ang ligaya nila, hindi sila takot. Hindi sila takot kasi, hindi, busy naman sila sa sa paghahanap ng quote-unquote supplier. You're making it predictable. Ngayon, pagka kunwari, magtataka yung mga tao, ba't hindi kayo nanguhuli ng mga street pushers? Hindi kasi inuuna namin ng mga supplier Diba, nagigets nyo ba? Nagigets nyo ba? And for Marbil, feeling niya, effective yun. But, sir, with all due respect, I think you are just setting up a smoke screen. For example, yung ginawa ninyo sa Alitagtag, na hindi nyo kunwari napakadaming droga ang nahuli ninyo. Okay?
Kunwari na toneladang droga ang nahuli ninyo. Pagkatapos yung driver nawala na. And we are seriously thinking that this kind of bust, this kind of show na meron kayong mga nahuhuling mga malalaking droga, ganyan-ganyan, you just want to make it appear na nagtatrabaho kayo, pero sa totoo lang, tuloy yung bentahan sa kalsada. Pagkatapos, ayaw niyong hanapan kayo ng ginagawa ninyo sa kalsada kasi kunwari inuuna ninyo, 'di ba? Ang supply. Pakyo po kayo. Diba? Adik na yung mga adik doon sa lansangan namin, tapos kayo, busy-busy kayo, hindi kasi inuuna namin ang source. Diba? Eh, as if naman, maka-cut off nyo lahat ng source all at once. You know, maniniwala sana kami sa'yo, General Marbil eh. Maniniwala sana kami sa'yo kung walang alitagtag incident and other incident na kung saan meron kayong mga nahuli ko no na malalaking drugs na very questionable. Doon nga sa napakalaking nangyari sa nahuling droga sa alitagtag, yung messed up big time. At least this government, no? Messed up big time doon sa pangyayaring yun. Ito yung problema ko doon sa, hindi kasi kailangan nating unahin yung mga malalaki, ganyan. Kailangan nating unahin yung mga kailangan nating unahin yung supply, ganyan. Well, I understand that you need to have a very strong program kung paano habulin itong mga supplier ng droga. I agree, kailangan magkaroon kayo ng very strong plan dyan. Pero at the same time, you have to deal with drug problem as they come. You also have to deal with the problems sa streets. Kasi, kaya po, hindi na-feel ng mga tao na effective kayo kasi you're not running after dun sa mga tarantado sa kalsada. Sino ba ang nagbibigay ng pera sa mga drug lords? Sino ba nagbibigay ng pera sa mga drug lords? Eh di yung mga pusher sa kalsada. Kasi nandun ang bilihan eh. I do not understand why these idiots think na effective yung ginagawa nila. Diba? Puro daw sila supply pero wala man nahuhuling drug lord. Puro palabas lang ang mga ops nila. Correct, panay droga lang ng maraming kilo-kilo, toneladan droga na nahuhuli. Pero wala man drug lord na napapakulong, diba? Ako lang ba, pero the way siya magsalita parang hindi naman convincing, parang hindi chief ng PNP. Actually, para siyang parang siyang yung nagre-report na hindi niya binasa yung report niya. Tapos wini-wing lang niya yung sasabihin niya doon sa teacher niya, hoping na maniniwala at ipapasa siya. Diba? Ayun. Pinaglololoko niyo kami, sir. Sa totoo lang, pinaglololoko niyo kami. Binu-bullshit niyo ang mga mamamayan. Ayun. Baka extended hours din sabi, law, supply and demand lang yan. Kung mahal ang droga, maraming supply. Baka extended hours din magtrabaho si Romel. Kaya justified sa kanya pag ayan. Ayaw manghuli sa lansangan, Miss Joey, kasi baka masira skincare ni Marbil. Well, ayaw na lang manghuli ng mga street drug lords. Kasi nandun yung pera, yun ang naghatid ng pera sa mga drug lords eh. Why would you disturb it? Eh di tuloy lang ang merkado. Tuloy lang ang merkado. Ito yung problema. Dami-dami yung nahuhuli ko no, ng mga malalaking mga droga sa kung saan mga operations ninyo. Alitagtag, Bataan, wherever, ganyan-ganyan. Eh ba't ang mura ng droga pa rin? Bakit ang rampant ng mga nag-a-addict? Diyos ko po sa Facebook, sa mga community, buy and sell pages, nagbebentahan. Hindi nyo nakakat ang supply. Nagpapashow lang kayo na kunwari, inuuna nyo ang mga big supplier ng droga kasi ayaw nyong istorbohin ang bilihan ng droga sa lansangan. Mag-work lang yung strategy ninyo na you run after the supply kung in doing so, tumataas ang presyo ng droga sa yung street value niya. Eh, tumataas ba yung presyo ng droga? Pamura nga ng pamura. Kung pamura ng pamura ang droga, ibig sabihin, mas lalong bumabaha ng droga sa lansangan. So whatever it is that you're doing, Marbil, it's not working. It's not working. Sabi ni Angry Ranger, legalizing illegal drug use. If there is demand, supply will keep on flowing in. Kumusta na yung record catch ng derogatory?
Ito, madali lang sa kanila sabihin yan, Joey, pero di maalam kung sino yung malalaki hangga't di kumakanta yung nasa baba. At hindi kakanta ang mga nasa baba hangga't hindi mo offeran bargaining. Ayun. The Philippines becoming a full-fledged US vassal plus narco. Matagal na po tayong vassal ng US. Matagal na tayong full-fledged US vassal plus narco state. Plus narco state with Bobo M's program of government. Yeah, combination. Yeah. Oo. Yes, agree, LC. Ayan. Ang PNP chief ngayon, same lang ng amo niyang bangag, tamad magtrabaho, puro papogi lang. Base sa economy, dami siguro yung supply ha, talagang makabentahan. Tangina, Diyos me. Kung kayo parents, chief of police is speaking this way, how are you going to feel? Diba, ano mararamdaman mo dito? Ayun, teka, ituloy natin Parang hindi sila And makapasok. that's what you're doing right now? Kaya mas marami nagtatapon ng drugs ngayon, di ba? Sa Ilocos, marami nahuhuli doon. Hindi sila makapasok eh. I see. That statement of yours, I'd like to put a little Ay, bit of context hindi in sila that, because makapasok. Ano I wanted sabi mo hindi makapasok? You are creating a false idea na hindi nakakapasok kasi meron kayong nahuhuli. Ang mura na po ng droga sa lansangan. Anong pinagsasabi mo hindi nakakapasok? Diba? Pinaglululoko niyo po kami. Yung mga barangay po namin, yung mga community po namin, kinakatok ng adik. Yung dating adik, na walang pambili, ngayon nakakabili na kasi mura na eh. Yung mga nanahimik na ng panahon ni PRRD, adik na naman ulit. Kasi ang mura na eh. Yung mga ganitong statement, yung mga nakukuha namin kasi kaya hindi na nakakapasok ang drugs, putang ina nyo po. Huwag niyo po kaming pinuputang ina. to find out the truth with regards to the data. I was able to speak to General Jean Fajardo, the spokesperson of the PNP, 2 days ago, and I asked her about that because former President Rodrigo Duterte had earlier said during that Senate hearing that tumataas ang drug-related crimes. Ngayon, we have that statement from the former president. I hope it's ready. Let's listen. Ayan, sige, tingnan natin yan. It is unfortunate that drug-related crimes are on the rise again. Every day you can read about children being raped, people getting killed and robbed. And just recently, a drug den was raided within the Malacañang complex. This clearly manifests that the purveyors of this menace are back in business. Let's get very direct on this, sir. So is or are drug-related crimes on the rise, sir? No. Mas mababa kami ng 60% based on sa data namin. Kaya nga sabi ko, are we sure that pumunta ka sa barangay? Kasi baka mali yung reports natin kasi mas bababa kami ngayon. By 60%? God, From what year to what year are we talking about? Comparing between 2016 to 2018, no? Yung time nila at time namin dito ngayon ng kasi there's no comparison eh. Remember Tingnan mo ha, sabi niya, ayan, yung time nila tsaka yung time ngayon, mas mababa daw sila by 62%. Bakit ang gagamitin mong baseline ng tanga ka is yung 2016? Diyos me. drugs kasi based on sa economy natin eh. Eto bakit ang gagamitin mong data yung 2016 kasi kukumpara mo na bumaba? Hindi ito yung baseline mo. Ang baseline mo, yung July 2022 to 2024. Pagkatapos yung 2026 to 2018. Yun yung ipe-percentage mo, tanga! Diba? Kung di ka naman pala tangat kalahati. Yung data mo ng 2022 to 2024 na 83,000, that is the result of PRRD's program from 2016 to 2022. Idiot! Hindi mo ikukumpara yung period na 2022, 2024, tapos ibe-baseline mo yung 2016 to 2018. Putang ina, nakakagigil. Saksakan ka ng bobo! Diyos me!
Ano ba 'to? Statistics, tang-ina. Chief PNP, tatanga-tanga kayo sa stats. Know your baseline. Diyos me. Kalma lang, madam. Nanggigigil ako. Nanggigigil ako dito kay Marvel. Diyos me. Yung percentage mo, ang baseline mo, 2022, 2024, then get the percentage. 2016 to 2018, 2016 ang baseline mo to 2018, then get the percentage. Ngayon, yung percentage ng period ng 2022 at saka ng 2024, ikumpara mo dun sa percentage ng 2016 to 2028 so that you get the comparative performance of the period. Idiot! Gagagago nyo kami, niloloko nyo sa bayan ng Pilipino sa mga kagaguhan ninyo, mga putang ina nyo, pinapasweldo namin kayo para gumawa ng tamang math. Tapos hindi nyo kaya? Eh, putang ina nyo pala eh. Ano yan? Diyos ko, adik kayong lahat, mga putang ina ninyo. Sino pang aasahan namin dito? Mapapatay na kaming lahat dito. Ang bobo nyo pa rin sa math. Diyos ko, makakagot pa na, no! Agad-agad, tang ina. Ang drugs kasi mga tao dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Ito na pinagtataka ko ha. Pinky web talaga. Yung ganito ka bobong mas, you cannot, diba, you cannot ask question immediately na parang, sir, why did you use the baseline of kinembular, ganyan-ganyan. Wala man lang question. Diyos me. Wala na to. Tang-ina, mamamatay tayo lahat dito. Sobrang nakakatakot to. Mama, may pagpapatay na lang nila lahat ng taong kontra dito, sasabihin nila, no. In fact, mas konti. Ang mga namatay na kritiko ng gobyerno ngayong panahon na to kaysa before. Tapos gagawa sila ng fake statistics nila. Diyos me, ano ba yan? Kakagigil. Mami Laika, akyat ka nga. Akyat ka, Mami Laika. Teka lang isasandan ko lang ng ano. Okay. Ayan, teka. Meron ako i-share ha. Kasi merong mga data analysts na nakikinig sa atin from from the Jennifer Sevilla Dance Group. Teka lang. At gigil na gigil din sila sa mga nangyayari. Teka lang, sendan ko lang ng link si Mami Laika. Sana meron siyang signal. Ayan, okay. Ano lang kadagdagang insight lang kasi magandang marinig natin 'to dahil ito yung isa sa mga taong nagpe-prepare nung data na ginagamit sa annual report. Ayan, okay? Crime clearance efficiency at crime solution efficiency. Crime clearance ay yung mga crimes na na-i-file yung kaso through regular filing. At large ang suspect. Kaya cleared lang siya. Yun yung requirement ng CCE. Tapos after some time, lalabasan na yung warrant para ma-arrest yung suspect. Once na ma-arrest yung suspect, papasok na sa crime solution, yung crime. Okay? Sa crime solution ay yung mga amicably settled, filed through inquest proceedings, nag-execute na affidavit or disinterestedness, mga ganyan. Okay. So yun lang yan, nagbigay lang siya ng technical definition nung crime clearance at saka crime solution. Kasi yun yung mini-measure nung pagka merong annual report ng DILG, that's how they measure the efficiency ng law enforcement. Ayun. Okay. Ayun. Mami Laika, akyat ka na. Ayun. Tapusin lang natin to si Marbil. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, at time namin dito ngayon, kasi there's no comparison eh. Remember, ang drugs kasi based on sa economy natin eh. Ang drugs kasi mga tao
Ang drugs daw ay based doon sa economy natin. What? Ina. dito, just remember, no? Bakit may mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, Ang mga gumagamit raw ng drugs, remember, hindi sila addict dahil gusto nilang maging addict. Eh putang ina, ano pala? Protector ka in broad daylight! Protector ka ng droga, Marbil! In broad daylight! Ang ina, nakakadiri. Grabe, mamilay ka na, high blood ako dito. Actually, sa aeroplano pa lang, binookmark ko na to itong interview na to ni Marbil. Ang ina. Nakakadiri even yung computation niya. Saka even yung drugs-based economy. Saan nagagaling yung reference niya? Saan nagagaling yung data niya? Putang ina niya. Diyos me. Paano Diba? naging based economy? Ano connection ng economy sa drugs? So, ibig sabihin, kapag maraming pera, siguro okay siya na. Marami naman talagang pera sa droga eh. Marami naman talagang pera sa droga. Di sige, so pag ibig sabihin, marami tayong cash, marami tayong pera sa droga, so okay na yun. Pero kung marami kang Kaya pera, nagpapatayan na yung mga tao, di ba? Kahit, di ba, parang yung high na driver, Mami Laika, nasa road. Ilang mga, ako dito sa San Jose del Monte ha, it was a problem. For a very, very long time, Mami Laika, kilala yung San Jose del Monte na killer bus. Yung mga bus from San Jose del Monte, papuntang yung paluwas ng Manila, kilala yung bus namin bilang killer bus. Bakit? Kasi talagang high talaga yung mga driver. Kasi talagang askasero. Tapos yung talagang, yung walang actually, isa yan sa time ni Pinoy noon na nakakaloka. Kasi mahilig akong gumimik during that time. Alam mo, pag-uwi ka, masasakyan mong driver ng taxi. Bangag. Bumababa talaga kami ng taxi. Kasi yung sabi ko, yung lugar namin mismo, minsan pagbaba ko ng taxi, yung taxi hindi pa umaalis. Sabi ko, anong ginagawa ng taxi? Ano tong lugar niyo, tirahan to tira muna ako. Ganon. So, pero kung maganda economy at may pera ka, bakit kailangan mo magtrabaho ng extended na oras? Kaya hindi ko bagay yung economy pinagkasabi ng mokong na to, nakakadiri. Yung teaching tas ganyan kabobo, ano ba yan? Grabe, sobrang nakakairita talaga. Ayan. Tuloy ko lang yung video, Mami Laika. ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng Mahiya pa siya, ayoko na. Pero ayoko sa'yo. drugs, Gising ka. nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot mag-report. Kasi sige, subukan mong gumawa And ng data will back you up on Yeah, that. of course, That it's down what again, sir? 60 60%. 60. And I'm not so happy with that. Kasi baka naman mali. Look at the barangay. Kasi yun ang nagsasabi. Kung ano yung tama, iba kasi yung report. Kaya nga last time, yung kay Dictore, in Davao, kaya nga nagali. Ba't to binabagong data? Rami nyo palang rate dyan. Ayun yung baguhin. Remember, Dictore, when he was the first assigned dun sa Davao, gumawa siya ng report na 2 blotted book. And you're talking about the CIDG chief. No, yeah. Now. Sabi ko nga, you better investigate. Kaya kami nag-relieve ng mga tao doon. Not because but because you have to rotate these people because they're not doing good and we're not happy with that. So Grabe yung kabangagan niya, Mami Laika, no? Oh, Yung Davao talaga yung they're not doing good yung Davao daw because they have 2 logbooks ng mga blotter. Grabe magmanipula to. Diyos ko. Parang normal na, I don't know kung actually ayoko nga sa Davao kasi ang boring. Hindi ako nababastos. Kahit dumaraan pa ako ng alauna na nakapek-pek short at may dalang iPhone on, winawasiwas ko. Hindi ako binabastos. Napipikon ako. Kaya hindi ko paborito yung Davao, charot. Kasi ganun kasip yung Davao. Sa Manila, naranasan mo na bang maglakad halimbawa dyan sa Pasay Top? Nang may dala kang cellphone. Okay, kung lakad na lang cellphone, tignan ko lang kung nung time ni Pinoy noon, kung hindi ka ma-hold up. Grabe magmanipula to na parang pinapabango man siya. Tapos, yung sinasabi niya na during nung Duterte times, hindi na-report sa media kasi parang takot. Sigurado ka, Marvin? Diyos ko, parang yung mainstream media, galit na galit kay Duterte, konting kibot pinapalaki. True. Diba? Grabe. Nakakaloka dito. Ang sinasabi niya, yung sa Davao City nga daw, meron 2 logbook, may report ni Torre. So parang kaya raw sila nag-relieve ng tao because they're not doing their job correctly.
Yung city yung safest city in the Philippines, which is also recognized in other countries na to be one of the most safe, among the safest city dito sa Southeast Asia, if not the safest. Sila pa yung hindi ginagawa ang trabaho. Kumusta naman ang Quezon City na pinanggalingan ni Nick Torre?